parang yung ugali niya, nagre-rebelde siya eh. Paano mo nasabing masama na mga ugali niya? Hindi siya, yung ugali niya, nagre-rebelde siya. Bakit niya kailangan magrebelde? Kilala ko to. Yun nga kasi, parang hindi niya na-absorb yung turo ni Pastor, parang ginagawa yung sarili niyang kalooban. Baka gusto niya siya ang magtuturo kay Pastor. Siguro, wala tayong kwan doon. Siguro yun talaga yung kwan niya. Sir, tanong ko lang po, nakasama niyo po ba si Rene? Opo, sir, kwan yun. Bali ako yung assistant section lead niya doon sa landscaping. So saan po dito, pwede niyo po bang ituro sa amin dito kung saan po yung, kung saan siya naka-assign? Opo, doon sa Skynet po yun, doon banda po sa kabila. Gaano kalayo po dito? Yung kita mo yung daan pa ganun doon, malapit lang po. Malapit dito? Opo. So malayo po doon sa helipad? Malayo sir, nandun yung pa sa baba. So tanong ko lang po sir, meron po bang mansion dito? Wala pong mansion dito sir. Ano masasabi niyo doon sa sinabi ni Rene na... Puro kasi nangalingan yun, hindi yun totoo. Puro kan yun. So nakita po namin sir kanina, may helipad, naghahanap pa kami ng mansion, wala mansion. So may mga tent. So ano masasabi, puro kasinungalingan po, gawa-gawa lang? Lahat ng sinabi niya, puro kasinungalingan yun. Wala, sinungaling talaga yun si alias Rene. Ayun. Ikaw ba po, ito ka. Sa tansya mo sir, simula dito na dito laging naglalagi si Rene, mga ilang meters mula dito hanggang doon sa may helipad na pinakita ko po kayo ng video. Mga 2 kilometers po to sir. Kita nyo na. 2 kilometers. Mga kababayan, kung mapapansin ho natin, mula ho dito sa lugar na to, kinatatayuan ni Kuya, ayan o, pababa siya, may makikita, kalimbawa kung may helicopter, may chopper na darating makikita mo. Pero yung mismong helipad, hindi nyo na po makikita. At kung may lalabas na tao mula sa chopper, wala rin po kayo makikita. Dahil Sir, hindi po, pwede pakita dito para malaman natin kung saan po yung yung po, ipakituro po sa banda rito yung lugar po ni alias Rene. Dito po yun yung van. Ito ho, ituturo ho sa atin kung saan yung lugar ni alias Rene. Yung banda po yung lugar ni alias Rene doon. Kaso yun, wala na po yun. Giniba kasi pangit tingnan. Opo. Malayo talaga doon sa Hindi, kayo matuturo lang po. Kaya dito lang po tayo. Okay, dito tayo. Dito po sir, makikita po yun. Doon banday po yung ang lugar ni alias Rene. Kung nakikita po yung atip na yon, diyan may bahay kasi yan dati noon. So dito siya. So anong ginagawa niya po diyan sa lugar na yan? Nagla-landscape po kasi kami dati, nagla-landscape kasama po kami. So nagla-landscape kayo. So hindi never na-assign po ba siya sa malapit sa helipad? Hindi po kasi yung kuha namin, palipat-lipat kami ng area, kung saan natapos namin, doon na naman kami sa ibang area. Okay. Base po doon sa salaysay po, kasi na-witness po namin ang sabi niya, bababa daw po ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Inday Sara, Pastor Kibuloy, may dalang baril, galing sa helipad, tapos diretso niya sa mansion. So, nandito na po tayo. Again, uulitin ko po yung tanong ko, meron po bang mansion dito? Well, lahat po ng sinabi ni alias Rene, puro yun mga kasinungalingan. Wala pong mansion dito, tsaka yung time na yun, hindi siya nakakakita ni PRD dito sa kanyang Inday Sara. Hindi pa umakyat po dito si Inday Sara noon. Si Inday Sara sa si former president po. Kaya lahat ng kanya, sinabi niya, puro kasinungalingan. Okay. Hindi yun totoo. Ito po, maliwanag na walang mansion dito at hindi po kayo bakit nga po pala umalis si Rene dito? Umalis po ba? Pinaalis po ba? Ano ba nangyari? Kasi sa amin dito kasi bawal po tinuruan po kami ni pastor kung paano sumunod sa kalooban ng Ama. Siyempre hindi naman bawal dito yung mga LGBTQ. Ang kuan lang dito, mahal ni pastor yung mga katulad nila, mga bakla, mga tumboy. Ang hindi lang dito ay hindi na gagawin yung pagkabakla nila at saka yung pagkatumboy na yun talaga yung ginagawa nila yun, siyempre dadaan po kami ng mga disiplina. Yung disiplina. So, madaling salita po, ayaw niya magpasakop. Ayaw po niya magpasubmit, ayaw po niya magpasakop, kaya yun, nagre-rebelde siya. So, nung nagrebelde po siya, ano nangyari po kay alias Rene? Ayun po, naghingi po siya ng release paper para lumabas siya. Pinahintay mo siya at binigyan mo siya ng release paper. So, nung wala po siyang reklamo sa inyo, hindi po kayo nireklamo, noong 2021, 2019 hanggang 2021 po siya dito. So, nung paglabas niya, wala po siyang ibang reklamo sa inyo? Hindi siya, wala siyang... Wala po siyang reklamo sa amin kasi dapat kami yung magreklamo sa kanya kasi
yung puso namin, damdamin namin, sinisira niya eh. Puro tinuruan kami ni pastor kung paano po kami magtiis, paano po kami pakumbaba sa aming sarili. Para makuha po siya na magiging matuwid po siya. So, ibig sabihin po, puro kasinungalingan po itong Puro ginagawa kasi niya. sinungalingan, hindi po yung totoo. At handang-handa po ako mag-testimony at handang-handa po ako talaga magpa-interview kasi kasama ko po yun siya. Ituturo ko po siya kung saan siya na-assign. Nakita yung mga tent dyan, may tent kasi dyan na dyan po mapalagi si pastor. Hindi niya makikita kasi nasa baba siya. Pero ituturo ko po yung kung saan lugar na yun. Sige, mamaya, puntahan po natin. Okay. Ng isang indigenous peoples, tama ba sir? Yes po, dito yung reconciliation shrine between sa mga mga bagubuklata o mga lumads dati together with pastor. Kasi dati-rati may mga may indifferences yung mga lumad with regards kay pastor, pero sa likod nun hindi talaga si pastor yung may pasimuno. Yung may pasimuno talaga, yun yung mga dissidents dito, mga dating worker, yung pamilyang Canada na lahat binigay na ni pastor, pinagkatiwalaan pa ni pastor, malaki yung mga nila, yung posisyon nila, sila, yung sinasabi kong Canada sila si Greg, yung tinatawag namin ditong Bakiko, at saka yung asawa niya na si Nelly Q Canada, tinatawag namin Bakikang. Tapos yung mga anak niya na mga abogada. Yun, hindi abogada na yung pagkikilala namin sa kanila, mga abogaga na. Kasi bakit abogaga? Sa kabaitan ni pastor na ginawa sa kanilang pamilya. Galing lang naman sila doon sa kung hindi ako nagkakamali, galing lang sila doon sa Agdao. Kung sila talaga yung kakayod sa kanilang sarili, hindi talaga nila mapapaaral yung dalawa nilang anak sa abogasiya. Si pastor yung nagpapaaral noon kasi yung interest talaga doon is makakatulong sila sa ministry kasi yun nga, mga worker sila, mga gawa sila. So wala naman kaming ibang talaga dito, motibo. Yung common ground namin dito, yung common interest talaga namin dito, bakit voluntarily kami nagpapagamit is to contribute for the cause of the kingdom. Yung ipapaabot sa buong mundo yung mensahe na tinuturo ng ating dakilang Ama through His appointed Son, Pastor Apollo Sikibuloy, hinggil sa pagsisisi. Yun lahat yung pinagkaisahan namin dito na sa kaya naming mako-contribute, kaya naming magawa para sa gawain ng Ama, para nang sa ganon matulungan si pastor na may palaganap yung mensahe ng pagsisisi. Yun yung namin dito, common ground. Yun yung namin dito, interest dito na pinagkaisahan talaga namin kasama ng aming butihing pastor diyan. So, yun nga, kung titingnan natin si pastor, he is for nation building talaga. Holistic talaga yung approach ni pastor. From spiritual, marirenew ka, magiging may magkakaroon ka ng pagbabago sa sarili mo kasi ako dati produkto din ako ng mga gawa sa sanglibutan. Kompleto lahat. Naraanan ko lahat ng mga bisyo diyan sa sanglibutan. Nung napakinggan ko yung mensahe ni pastor, nabago ako. Kaya hanggang ngayon nandito ako kay pastor kasi siya lang yung nakapagbabago sa akin. Siya lang din yung nagturo sa akin para sumunod sa kalooban ng Ama through His appointed Son. Yun nga, ang pagsusunod sa kalooban ng Ama dito, hindi siya bed of roses. May mga disiplina kasi sa part ko, nagkamali din ako nung time na yun. Nung time na yun, way back 2016 nata yun. So, kinorek tayo. Kinorek, dinisiplina. Pinadala din tayo dito. Mountain. Glory Mountain. Pinadala din tayo dito. Nagpasakop tayo. Kasi yun lahat, ang tingin ko doon, pag-ibig yun ng Ama. At alam ko din naman sa sarili ko na nagkamali din ako nung time na yun. So, salamat talaga at pastor at sa mga pagtitiis mo sa amin, sa akin. Kaya kung ano man ako ngayon, dahil yan sa iyo, pastor. Maraming salamat po. So, ito, bunga talaga to ng pag-ibig ni pastor sa amin. Ayos.